Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan sa ating buhay, tayo'y makakaranas ng kalituhan. Hindi naman araw-araw malinaw sa atin ang dapat nating gawin. Pero kung tayo ay mananalangin, kung tayo ay magdarasal, kung tayo ay makikinig palagi sa Diyos, ipapakita niya ang dapat nating gawin, ang daan na dapat nating tahakin. Sa mga napakaraming beses na kung saan nagpadala tayo sa kalituhan ng ating buhay, sa mga pagkakataon na kung saan tayo din ay sumuko, nagreklamo, tumigil, at nakalimutan nating umasa pa rin. Hingin natin ito ng patawad sa Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita. Kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya. Sa pagkabuhay niya, aming ngayon sinasamba. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo, kina Silas at Timoteo, na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman
kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy inuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupay walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya'y nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyot tuwina. Alleluia,
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ko sinasabi sa akin, magmumula ang ipahahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Dasal at dalangin ko pa rin po na kayong lahat na nakikiisa, sumusubaybay, nakikisalo sa ating online mass ay nasa mabuti pa ring kalagayan. Ano dapat ang ating gawin kapag hindi natin alam ang ating gagawin? What should we do if we don't know what to do? Minsan talagang malalagay po tayo sa mga sitwasyon ng kalituhan. Minsan talagang naguguluhan ang ating mga kaisipan. Darating ang araw, hindi mo maiintindihan ang iyong anak. Bigla ka na lang hindi kikibuan. Pagbibisitan ka, kinukumusta mo lang, hindi ka sasagutin. At kapag sumagot sa iyo, minsan, sisigawan ka pa. Nakalimutan yata, magulang ka niya. Isang araw, ang sweet ng asawa mo sa iyo. Susunod na araw, mabibigla ka, malamig na ang trato niya sa iyo. Minsan, magigising ka na lang, masakit ang iyong katawan. Nanghihina ka, hindi nakamuka nung bata ka pa. Wala ka ng kontrol sa iyong pangangatawan. Marami din naman po sa inyo, hindi makatulog, may insomnia, hindi mapalagay. Tinatanong sa akin, "Father, anong kailangan kong gawin para magkaroon ako ng kapayapaan sa aking isip, sa aking damdamin?" Meron din po tayo mga kapatid na naloko, na scam, nagbayad ng libo-libo, ang pangako po, sila'y makakapag-abroad, makakaalis dito sa Pilipinas. Pero pagkatapos kinuha yung kanilang pinagpaguran na pera, hindi na nakita yung taong nangako sa kanila. Bukod pa dyan, meron po tayong marami, mga kapatid nating nagluluksa at nagdadalamhati. Meron po tayong mga kapatid na namatayan ng kanilang mga minamahal, hindi nila inaasahan. Sila pa naman yung mga breadwinner, sila pa naman yung mga alam nilang dapat gawin sa bahay. Pero bigla-bigla, talagang wala tayong kontrol. Sila'y mawawala. Kaya ang dami po nagtatanong, "Father, paano ba magsimula muli? Ano ba ang dapat gawin?" It is an important question. Indeed, what to do when you don't know what to do? But instead of answering that question, allow me to tell you what not to do when you don't know what to do. Para kasi malaman mo ang dapat mong gawin, tignan mo ano dapat yung hindi mo dapat gagawin. Unang-una po, huwag po kayong maghahanap ng tulong. Don't find help. Ha? Bakit po, Father? Nahihirapan na nga ako eh. Bakit po hindi dapat tayo maghanap ng tulong kapag hindi natin alam ang dapat nating gawin sa ating buhay? Kasi po, baka nakalimutan nyo, pinapaalala muli ng ating Panginoong Jesucristo, nagpadala na ng tulong ang Diyos sa atin. At yan ang banal na Espiritu.
Amen? Yan ang mabuting balita. Sabi niya, kung hindi nyo maunawaan, kung hindi nyo maintindihan ngayon, ipapadala ko ang Espiritu ng katotohanan para sa tamang panahon, siyang magpapaliwanag, siyang magpapakita sa inyo, siyang magsasabi sa inyo, siyang maggagabay sa inyo doon sa buong katotohanan. Mga kapatid, imbes na maghanap kayo ng tulong, humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen? Yung paghanap mo ng tulong sa ibang tao, isang tanda yan na mahina ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang problema ng napakarami sa atin, hanap na tayo ng tulong sa iba. Nakalimutan natin na magpatulong sa Diyos. And God, through His Holy Spirit, is always ready to help us. Amen? Please, my dear friends, before you look elsewhere for help, ask God for help. Because our help comes from the Lord. Because the Lord is the maker of heaven and earth. Isipin niyo po yun. Siyang may gawa ng lahat. Kumpara mo yung problema mo dun sa gumawa, naglalang sa lahat. Maliit lang yan. Kayang-kaya niya yan. Amen? And if we live in the Holy Spirit, with the Holy Spirit, through His Holy Spirit, what will we experience? We will receive the gifts of the Holy Spirit. You will see the fruits of the Holy Spirit will grow and bloom in your life. Mga kapatid, labanan po natin ang tukso ng pag-aalala. Labanan nyo kapag nawawalan na kayo ng pag-asa. Bago ka maging negatibo, humiling ka, magdasal ka sa Diyos. Amen? Because it is Jesus who told us, ask and you shall receive. Humingi at makakatanggap ka. Ask also means magtanong. Magtanong, darating sa iyo ang sagot sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Minsan kasi, kung sino-sino ang ating mga tinatawagan, pinagtatanungan, humihingi tayo ng payo. Wala naman po masama dito. Kahit naman po ako, ang dami kong natatanggap na messages sa Facebook, sa YouTube. Pero ang tanong, humingi ka na ba ng tulong, ng gabay sa Banal na Espiritu? Tandaan niyo po, minsan ang ibang tao, ang galing magbigay ng payo sa ibang tao. Amen? Pero madalas, pag sila na yung may problema, yung mga payong binibigay nila, hindi man nila ma-apply, hindi man nila maisabuhay sa kanilang mga karanasan, sa kanilang mga sitwasyon. Minsan kailangan din tayong maging mapanuri dun sa mga naririnig natin na payo sa ibang tao. Kasi hindi naman nila alam yung sitwasyon mo eh. Nag-ingat ka kung ikaw ay nagsasabi ng problema sa iba. Kasi hindi naman lahat ng tao concerned sa iyo eh. Amen? Minsan na malungkot na kwento, meron mga taong nakikinig sa iyo kasi chismoso sila. Chismosa sila. Oo, bibigyan ka ng payo, pero mabibigla ka na lang, kumalat na yung problema sa baryo. Hindi po ba, kapatid? Kapag nalilito kayo, namumroblema kayo, mag-send kayo ng SMS. Ano pong ibig sabihin ng SMS? Short Message Service? Hindi po. Tandaan niyo po ito. Ang ibig sabihin ng SMS ay, sa may kapal, sabihin. SMS, sa may kapal, sabihin. Ang tanong, sinabi mo na ba sa may kapal? Tinanong mo na ba ang Panginoon? Hiningi mo na ba ang payo ng Banal na Espiritu? Dahil ang Banal na Espiritu ay karunungan, katalinuhan. Sabihin mo ngayon, kapatid, sa banal na misang ito, magdasal ka. Panginoon, makita mo sa akin, kailangan kong gawin dito sa problema ko. Sabihin mo sa misang ito, magdasal ka kapatid. O Diyos, sabihin mo sa akin,
Paano ko ba mababayaran ang mga utang na ito? Sabihin mo, o Banal na Espiritu, ipakita mo kung paano maaayos ang relasyon naming mag-asawa. Sabihin mo, pagdasal mo, o Jesus, ipakita mo, ano dapat ang piliin ko para sa kinabukasan ng aking pamilya. Pagdasal ka ng mataimtim, tapat. Sabihin mo, o Ama, ipakita mo ang kailangan kong gawin dito sa aking trabaho. Kung nalulungkot ka, sabihin mo, o Kristo, hirap na ako, bigat na ako. Pakita mo naman paano gagaan ang aking kalooban. Sabihin mo, o Panginoon, sana magliwanag ang aking kaisipan sa dapat kong gawin araw-araw sa aking buhay. Mga kapatid, isa po na hindi dapat nating gawin bukod sa paghingi ng tulong sa iba, ngayong huwag kang susuko, huwag kang titigil. Kapag hindi pa dumadating yung sagot, edi pagpatuloy mo, paulit-ulit mo na gawin, pagdasal, sabihin, ilapit sa Diyos. Huminto ka lang pagpagod ka, pag ikaw ay nangangawit. Pahinga ka, pero never quit. Huwag kang susuko. Lahat naman kasi tayo naliligaw sa buhay. Hindi po ba? Hindi lang naman ikaw yung walang clue minsan sa buhay. Lahat naman ng mga tao, hindi naman sigurado. Yung mga nakikita mong matagumpay ngayon, mayayaman ngayon, ang dami kayang mga kabiguan yan. Ang dami din nila pinagdaanan, trial and error. Pero bakit sila umangat? Kasi hindi sila sumuko. Kaya nga, hindi mo makikita ang sagot kung titigil ka na lang. Amen? Umasa ka pa rin. Umasa ka pa rin. Yan ang magpapalakas sa'yo para magpatuloy. At ano ang pag-asa natin? Meron tayong Banal na Espiritu, hindi man natin siya nakikita, pero siya palagi nagtutulak sa atin, magpatuloy. Siya nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga kaisipan. Kung nga si San Pablo, balikan yung unang pagbasa, pinagtawanan siya. Binibigay naman niya yung best niya para ipahayag ang mabuting balita. Napahiya siya, pero hindi niya hinayaan manatili yung lungkot, yung disappointment sa puso niya. Tinuloy niya ang pagpapahayag ng mabuting balita. Tuloy mo rin, kapatid, because God will show you the way if you just move forward one step at a time. Amen? Mga kapatid, may mabuting tinanim ang Diyos sa iyo. At pinadala niya ang Banal na Espiritu para siyang magpatubo, magpalaki ng grasya na nilagay na ng Diyos sa buhay mo. Pagkatapos mong humingi, umiling sa Diyos, makinig ka sa Kanya. Dahil walang kwenta ang iyong paghingi kung hindi ka naman marunong makinig at sumunod. Di po ba? Nanonood po ako ng interview ng isang Australian cardinal, pinakabata sa mga cardinal na dumalo sa conclave. Tinanong po siya ng mga reporter, kumusta ka? Ano yung karanasan mo sa conclave? At very interesting po yung sagot nitong cardinal. Sabi niya, napakasaya ko. First time sa buhay ko, naranasan ko na malayang-malaya ako. Bakit? Kasi daw po, doon sa conclave, habang nagaganap po yung pagpili nila ng Santo Papa, bawal ang cellphone. Inalis po yung lahat ng gadget nila, binigyan lang po sila ng alarm clock. At sabi po nitong kardinal, dahil first time na hindi ko hawak ang cellphone ko, wala akong distraction. Talagang nakapag-focus ako. At damang-dama ko ang presensya ng Diyos. Rinig na rinig ko ang lakas ng boses ng Panginoon. O nga naman po, no? Hindi kaya isang problema natin yan nagiging hadlang, bakit hindi natin naririnig ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu? Punong-puno na ng tinig ng boses ang ating isip, ang puso, galing po sa internet Hindi po ba? Isa lang ang kailangan nating gawin kapag hindi na natin alam ang dapat nating gawin. Ito ay ang magdasal. Amen? Pray. Always pray. Do not stop praying if you don't know what to do. At ano ang pagdarasal? Tandaan niyo po ito. Ito ay isang mapagmahal na pakikipag-usap sa Diyos. At ito ay isang tapat
na pakikinig sa may kapal. Mga kapatid, nalilito ka ba? Naguguluhan ba ang iyong isip, ang iyong damdamin? Tanong mo sa Kanya, Panginoon, anong kailangan kong gawin? Send an SMS message today. Anong SMS? Sa may kapal sabihin. Pagkatapos pakinggan mo ang Banal na Espiritu, takpan mo muna ang iyong tenga, iyong mata, sa mga nagiging hadlang. Kaya hindi natin nakikita, naririnig ang mensahe ng Diyos. Sumunod ka sa Kanya. Magiging maliwanag din ang lahat. At pagdating ng araw, sa tamang panahon, magiging ayos din ang lahat. Amen. Tumayo po tayo. Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkus pinadala niya sa atin ang Kanyang Banal na Espiritu, sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hinahamak, mga itinatakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, buksan natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, loobin mo, lalo pang ihayag sa amin ng Banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagpasasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siyang umiiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na tinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my midst disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano dapat ang wag nating gawin kapag hindi natin alam ang dapat nating gawin? Una, wag ka munang magpatulong sa iba. Dahil binigyan na tayo ng tulong ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Before you ask for help from other people, ask God for help. Dahil mas alam ng Diyos ang iyong sitwasyon kesa sa ibang tao. At ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mas nakaangkop, nakaakma sa iyong kalagayan. Ang ipagkakalob ng Diyos sa iyo ay mas makakabuti sa iyo. So, the first thing that you need to do is to ask for the guidance of the Holy Spirit when you're confused. But secondly, never quit. You may stop, you may rest, but do not quit. Quitters never win. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nasasaktan ka, pagpatuloy mo lang. Dahil pag nakikita ng Diyos na lumalaban ka, mas palalakasin ka pa niya. Hindi ka bibigyan ng labanan ng Diyos na hindi ka bibigyan din ng sandata. Tandaan niyo po yan. And what is our greatest weapon? That is prayer. Ang pananalangin ay isang mapagmahal na pakikipag-usap sa Diyos, tapat na pakikinig sa Kanya. So today, send an SMS. Hindi po short message service.
SMS, sa may kapal sabihin. Meron po kayong Bible verse, inspiring Bible, Word of God, paborito niyo po, pwede po ba na paki-message ito sa inyo mga minamahal, sa mga kaibigan? Baka meron ka matutulungan. Baka merong kang kaibigan na nalilito, naliligaw sa kanyang buhay. Sabihin sa may kapal, ikaw mismo, kung anong yung pinagdadaanan, pero i-share mo naman yung mabuting balita sa iba. Baka ginagamit ka ng Diyos, pampalakas ng loob. Ginagamit ka ng Diyos para mabuhayan ng pag-asa ang iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.